ni pambansang kamao Manny Pacquiao mga bali-balita na distracted siya o hindi 100% nakatuon sa kanyang pag-iensayo. Ayon nga sa Team Pacquiao, handang-handa na daw si Pacman na harapin ang Mexicanong si Antonio Margarito. Mula sa Los Angeles, California, nakatutok si Chino Trinidad. Sa gitna ng mga balitang inuulan ng distraction sa kampo ng 7 Division World Champion, narating na kaninang umaga ni Manny Pacquiao ang kanyang peak running form. Hinatak siyang muli ng kanyang running partner na si Brian Livingston paakyat ng matarik na 10 kilometro ng Griffith Park. Ito na ayon sa tinuguriang Running Monk ang pinakamagandang takbo, distance at speed-wise ng pabansang kamao pamula nung dumating siya rito sa Los Angeles noong Oktubre 23. Kinahapunan sa Wildcard Gym, pinahintulutan na ang GMA News na maipakita ang klase ng kondisyon ng napakabalitang nagbubulakbol na si Manny Pacquiao. Dahil sa biglang pag-init ng panahon dito sa LA, napilitan si Pacquiao na tanggalin ang kanyang sando at bumulaga sa amin ang tila inukit na bato-batong katawan ng pambansang kamao. Inamin din naman ni Coach Freddy Roach na ang distraction stories ay bahagi ng psychological warfare kontra sa kampo ni Antonio Margarito. This is also your way of working him as far as this is concerned. Yeah? Of course. Told you you don't need a rocket scientist to be able to figure that one out, yeah? It's not really that difficult. I know. It's little mind games that we play and, and give Margarita a little confidence. Wala naman ako nakita na pinabayaan niya yung sarili niya kasi alam niya naman kung gaano kadelikado yung trabaho. Sa unang bahagi ng panayam ng GMA News kay Pacquiao ukol sa napakaraming bagay tungkol sa boxing, politika at kanyang pananampalataya ay ipinaliwanag niya ang sinasabi ng iba na distractions. Ang distraction kung halimbawa hindi ka nakapag-ensayo dahil may mga ginagawa kang iba, as long nakakapag-ensayo ka na nagagawa mo yung trabaho mo, it's not distraction. Tempo rin na bakasyon din sa Kongreso, focus muna sa fight dahil ito ay karangalan ng ating bansa. Mula sa Los Angeles, California, Chino Trinidad Nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Matapos ang ilang buwang paghihiwalay bilang magka-love team, bigla ang nagkita sina Aljur Abrenica at Chris Bernal. Hindi raw na itago ng dalawa ang pagka-miss sa isa't isa. Makichika tayo kay Nelson Canlas. Naging emosyonal pa ang huling beses na nagkasama sina Aljur Abrenica at Chris Bernal nagsumalang sa IGMA live chat noong July. Si Aljur naging busy na sa paggawa ng Illumina kung saan ka-love team niya si Rian Ramos. Si Chris Bernal naman, naka-love triangle si Rocco Nacino at Steven Silva sa Koreana. Pero nung linggo, nakuna ng GMA News ang biglang pagkikita ng dalawa matapos ang ilang buwan. Hindi maitago na Chris at Aljur ang excitement na muling makapagkwentuhan. Ang tagal. Wala, every time na nakikita ko to, like, nalapitan ko talaga at niyayakap ko. Kasi sobrang minsan lang eh. Katulad dati, araw-araw, di ba? Oo, madalang kami magkita ngayon. So, kadalasan dito sa Party Pilipinas. And talaga nagkukwentuhan kami, nagkakaroon kami. Ito, tulad ngayon. Sa ilang buwan na hindi nakapagkwentuhan ng dating on and off screen lovers, tila hindi na nila napansin ang mga matang nakatutok sa kanila. Kahit hindi kayo magka-love team, pareho kayong Kaya ngayon pa lang, kinocongratulate ko na si Chris Bebs sa nangyayari ngayon. Ang ganda ng Koreana, pinanood ko siya ng isang araw. Congratulate din kita. Matatagalan daw na muling mag-cruise ang landas nila dahil busy raw sila sa kanilang mga proyekto. Pero ang giit ng dalawa, kahit pa raw magkalayo, hindi na mawawala ang puwang nila sa puso para sa isa't isa. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Stick around for more showbiz news sa pagbabalik ng Chika Minute. Mel? Salamat, Pia. Kinumpirma ng pulisya sa San Juan na nakatanggap sila ng bantang pag-atake may 3 buwan na ang nakalilipas. Ang Office of Transportation Security naman, tiniyak na lagi silang handa sa gitna ng pangamba ng terorismo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Exclusive. Isang closed-door meeting ay sinagawa ng Office of Transportation Security sa tanggapan mismo ng DOTC kaninang hapon. May mga kinatawan ito mula sa aviation, land transportation at maritime. Pero wala raw kinalaman ng pulong na ito sa mga inilabas sa travel advisory ng 5 bansa laban sa Pilipinas bunsod umano ng terror threat. As of now, wala kaming natatanggap na threat. Wala ho? Wala. Even raw information? Alam mo naman yung threat, parati lang
marami diyang nagsasabi na may threat. But as far as in treating the threat, it should be validated. Hindi naman meron threat dyan, dapat siyang binabalidate before we could act on it. Pero ang lungsod ng San Juan, kinumpirmang may 3 buwan na ang nakararaan nang makatanggap sila ng isang dokumento naglalaman ng intelligence information na maaaring maglunsad ng pag-atake o di kay magtayo umano ng base ng mga terorista sa lungsod. At tulad ng karaniwang mga target, ang mga matataong lugar tulad ng Green Hill Shopping Center ang masusi nilang binantayan. Pero matapos daw ang ilang linggong intelligence operations, wala tayong makita na kahit anong any significant indications that there is such an existing imminent threat. ang NCR Police patuloy na iginigiit na walang malinaw na detalye tungkol sa mga umano'y terror plot. Pero nananatili raw nakahanda ang 17,000 pulis sa Kamaynilaan. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Abangan! Higanteng photo mosaic ni dating Pangulong Cory Aquino nakasungkit ng bagong world record. Exclusive, ang aktwal na pagtugis at pag-aresto sa lalaking 10 taon ng wanted. At matapos siya mag-two-piece, isa kalsado, sasabak din daw sa love scene sa teledramang Beauty Queen. Susunod na yan dito sa 24 oras.